Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry, Ilocos Norte, inaksyonan ang reklamo ng isang MSME na umano'y nananakawan ng registered SIM card na nakarehistro sa isang GCash account. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Nagpatulong iti opisina ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte ti maysa nga anak asaan nan akayat ti nagpabigpig ken residente ti Barangay 9 Lubnak iti Iliti Vintar Ilocos Norte. Dedikat kalpasan may pagrup natakaw ti maysa SIM card ako kwa ti inana nakarehistro iti GCash account nga isumet iti mausar apakay patuludan ti kwarta abuludan na iti DTI baben iti loan program. Kunana akalikagom na amalapedan nga ipatulod ti DTI ti kwarta sa nga gasot aribo a pisos tapno saan maala ti masiknan anangala iti SIM card. Inbatad ti anak an airport nan ti insidente ti Philippine National Police ken kalikagom na pay maiblock ti SIM card baben iti Globe Telecom. Mangnamnama ti anak asaan pay anay patulod ti kwarta tapno saan da nga agbayad iti binulan nga 1 met kadakwada ti binulod da a kwarta. Inayon ti masiknan nga dati suspetsanan iti nangala iti nasa o SIM card. Namuan nga agserbi ko ti kwarta para iti sari-sari store ti inana. Imunan nga ijayjaya ti DTI ti loan program tapno matulungan nagiti MSMEs apektaran kadagiti naglabas a bagyo ditoy probinsya. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo Municipal Athletic Meet. Formal nang binuksan sa Bacnotan, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Formal nga indrugi ti ili ti Bacnotan La Union baben ti pinagpagninulong ti Department of Education Bacnotan District ti Municipal Athletic Meet 2024 sa Bacnotan Farmers Park and Civic Center iti kalman Nobyembre 4. Sigon kini Mayor Divine Fontanilla sa lang daytoy Gundaway amang ipakita iti paglaingan kan talento dagiti estudyante dudikat may sakar iti panangsango iti tunggal laban abuyugan ti kinaturod disiplina ken panagraem iti tunggal maysa. Inayon ti Mayor nga agtultuloy met ti plano nakabangon ti Bacnotan Sports Complex. Gapu iti agtultuloy panagtitinulong ti lokal gobyerno iti panangpatanor iti paglaingan dagiti agtutubo iti ili iti sports activities malaksid pa iti panangpatanor da iti akademiko nga aspeto dagitoy. Sinigurado met ni Vice Mayor Francis Fontanilla tagtultuloy suportana ken panangited iti inspirasyon iti tunggal atleta nga agtarigagay iti balegi. Agtultuloy ti aktibidad agingga into Nobyembre 6 sa dinuket dagiti mangabak iti mga representar ti ili iti umadani a Provincial Athletic Meet. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Department of Social Welfare and Development at Eastern Samar LGU. Patuloy ang distribusyon ng relief goods sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Nagpapadayon it pagdistribuer hit gobyerno provincial hit Eastern Samar kabakyang itong DSWD hin relief goods ha mga pamilya nga naapektuhan ng Bagyo Christine. Ha nakalabay nga Domingo November 3 gintagan prioridad nga madulunganan hinabang ang 533 pamilya han Island Barangay San Borongan City ando og Divinubo Island. Siyahan nga nahitabok ang relief goods pinaagyan pagpasilitaran PSWDO an Ando Island kundi inakatagamtam in sobra 200 nga
pamilya, sugad man sobra 200 ang kinarawat hin relief goods nga mga pamilya ha barangay Divinubo. Inabot naman hin sobra 1,000 nga mga pamilya han Island Barangay sa oras ha Santa Monica nga tikli nga hilabaan ng Dolores. Ang kinarawat hin relief packs ang provincial government ug DSWD hagin dumara nga relief operation ha November 2. Base han final report han PDRRMO, sobra 41,000 nga pamilya ha Eastern Samar ang apektuhan han Bagyo Christine, samtang inabot naman hin sobra 24 milyon pesos ang natala nga danyo sa agrikultura ha 13 nga mga punto. Tikang ha RP Borongan inihipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Kaso ng dengue sa Southern Leyte ngayong taon, umabot na sa mahigit 2,500. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Padayon nga napunan ang gidaghanon sa kaso sa dengue sa Southern Leyte alang sa karon nga tuig. Pinasubay sa pinakawahing nga case bulletin sa Department of Health kung DOH Eastern Visayas, niabot na sa 2,551 ang kaso sa probinsya alang sa Morbidity Week 43 o gikan Enero hangtod Oktubre 26. Gitaho nga duha niini ang namatay, samtang ana sa 21 ang kasamtangang gilang hotspot barangay o ang mga barangay nga gikatahong adunay clustering sa mga kaso. Ang kinatibuk-ang kaso sa Southern Leyte, 17.69% sa kinatibuk-ang 14,414 nga kaso sa dengue sa Eastern Visayas. Ngunit niini, walay hunong nga nanawagan ng DOH sa publiko nga pakusgan pa ang pagpatuman sa mga estratehiya aron mapugan ang pagpuyanap sa dengue sama sa search and destroy sa mga mosquito breeding sites, si consultation, self-protection, support fogging activities ug sustain hydration. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Balot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Agriculture, Region 10, nagsagawa ng pagsasanay sa urban vegetable gardening sa mga magsasaka sa Northern Mindanao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 nagpaigayon og pagbansay sa urban vegetable gardening, hydroponic kabag-uhay pa lamang dira sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex. Ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, Alternative Focal Person Ronald Alan P. Camado, ipaambit nga ang programa nagpadayon sa ilang pagpalingkamot sa pagpaligon sa urban gardening, pinaagi sa paghatag ug mga pagbansay-bansay. Siya miduga nga ang inisyatiba nakita nga usa ka paagi sa pagpausbaw sa kasiguraduhan sa pagkaon, ilabi na ang pagpauswag sa kaligon sa komunidad sa ilang lugar. Ang 40 ka mga agricultural extension workers ug mga mag-uma gikan sa probinsya sa Bukidnon ug Misamis Oriental ang gibansay niini. Diin sila nakatun sa mga batakang konsepto sa urban gardening, hydroponics, food safety law ug mga oportunidad sa pagpamaligya. Aron masugdan ang ilang mga kalihukan sa pagpananom, ang mga partisipante gihatagan usab og hydroponic starter kits nga gilangkuban sa nutrient solution, coco peat, plastic seedling tray, hydroponic box o styro cups, lakip na usab ang pH meter og lettuce seeds. Ikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga
Mga atletang Zamboangueño naghahanda na para sa ika-8 National Para Games ngayong buwan ng Nobyembre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Nagpangandam na sa pagkakaroon ang mga atletang Zamboangueño alang sa pagahimuong ika-8 National Para Games karong Nobyembre 11 hangtod 14 niining tuiga. Isaulog kini sa lungsod sa Maynila kung sa pagkakaroon nagpadayon ang training sa mga para-athletes sa Joaquin Enriquez Memorial Complex o Grandstand sa Barangay Baliwasan sa lungsod sa Zamboanga. Apilan sa mga atleta ang tulo ka event, kini ang track and field, badminton o swimming nga buhaton sa duha ka venue sa Rizal Memorial Sports Complex o Phil Sports Complex sa Manila. Kauban sa mga atleta samtang ga-training ang mga coach ilalom sa tulunghaan sa City Sports Division sa Zamboanga City nga nagahatag og suporta ug mindasig sa ilaha aron makuha ang gold sa mga sports event aron makahatag usab og dakong pasidungog sa lungsod sa Zamboanga. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.